Magandang araw, mga ka-amazing AI stories. Handa na ba kayo para sa isang paglalakbay sa pinakamadilim na kanto ng ating imahinasyon? Isang kwento ng kabayanihan, sakripisyo, at ang walang katapusang laban sa kasamaan. Ang kwentong ito ay nagmula sa isang lugar ng takot at pighati, isang ospital na naging tahanan ng mga kaluluwang na paglaruan ng kasakiman at mahika. Subalit sa kabila ng lahat ng dilim at pagsubok, may mga taong handang mag-alay ng kanilang buhay upang itama ang mga pagkakamali at wakasan ang mga kasaysayan ng paghihirap. Tara, maglakbay tayo sa mga kaganapang hindi mo malilimutan. Ito ang huling bisita, ang pagbabalik ng kadiliman. Ihanda ang iyong sarili, mga ka-amazing, dahil magsisimula na ang isang kwento ng lakas at katapangan. Sa isang liblib na baryo sa probinsya, may isang lumang bahay na matagal nang iniwang nakatiwangwang. Ayon sa matatanda, minsan na itong tinirhan ng isang pamilyang misteryosong naglaho ng walang bakas. Maraming haka-haka tungkol sa nangyari sa kanila. Ang iba'y nagsasabing sila'y pinaslang, habang may mga naniniwalang kinuha sila ng mga nilalang mula sa kabilang mundo. Sa kabila ng mga kwento, nagpasya si Miko at ang kanyang tatlong kaibigan, sina Arnel, Joy at Lester. Natuklasin ang bahay isang gabi ng Halloween. May dala silang flashlight, kamera, at ilang gamit sakaling kailanganin nila. Pagkapasok nila, agad nilang napansin ang malamig na hangin sa loob, kahit na mainit sa labas. Ang mga pader ay may luma at kupas na larawan ng isang pamilya. Isang ama, isang ina, at isang batang babae. May kakaiba sa mga mata ng mga ito, parang sumusunod sa bawat kilos nila. Habang iniikot nila ang bahay, napansin ni Joy ang isang lumang cabinet. Sa kabila ng takot, binuksan niya ito. Doon, may nakita silang isang lumang manika na sira-sira at may nakasulat sa likod. "Tulungan niyo ako." Napaatras sila sa gulat. Biglang bumukas ang pinto sa itaas ng hagdanan. Bagaman wala namang hangin. Nakaramdam ng matinding kaba si Miko. Pero lakas loob silang umakyat. Sa itaas natagpuan nila ang isang silid na punong-puno ng alikabok. Sa gitna nito ay may isang lumang kuna. At sa sahig ay may nakaukit na kakaibang simbolo. Napansin nilang may isang diary na nakapatong sa isang mesa. Binasa ito ni Arnel. Oktubre 31, 1985. Hindi pa rin bumabalik si tatay. Si nanay ay walang tigil sa pag-iyak. Naririnig ko sila sa dilim. Sinasabi nilang isasama na nila ako. Biglang lumamig ang paligid at narinig nila ang mahihinang yabag sa hagdanan. Parang may paakyat sa kanila. Nang lumingon sila, may nakita silang isang batang babae sa dulo ng pasilyo. Nakasuot ng puting duster, nakatungo ang ulo, at mahigpit na yakap ang manika. "Tulungan niyo ako!" Anas nito. Napaatras sila pero nang iangat ng bata ang mukha, kitang-kita nila ang kanyang duguang mata at walang laman na mga mata. Nagsisigaw silang nagtakbuhan pababa, ngunit biglang nagsara ang pinto. Nagsimulang manginig ang buong bahay at narinig nila ang isang malakas na boses. "Wala nang makakaalis dito." Lumingon si Miko at nakita niyang unti-unting lumalapit ang bata, habang ang paligid nila ay nagsisimulang lumabo. Napansin niyang nawawala si Joy, tapos si Lester, hanggang silang dalawa na lang ni Arnel ang natira. Sa desperasyon, binasag ni Arnel ang bintana at sabay silang tumalon palabas. Nang makalabas, napansin nilang wala na ang bahay. Sa halip, isang lumang sementeryo ang kanilang kinaroroonan. Nang lumingon sila, nakita nila ang isang lumang lapida na may nakaukit. Dito nakalibing ang pamilya de la Cruz. Namatay noong Oktubre 31, 1985. At sa ilalim nito, may dagdag na sulat kamay na parang bago lang naisulat. "Salamat sa pagbisita. Kayo na ang susunod." At mula sa likuran, may malamig na kamay na biglang humawak sa kanilang mga balikat
Matapos makatakas mula sa lumang bahay, hindi pa rin mapakali sina Miko at Arnel. Kahit nasa sarili na silang mga bahay, ramdam pa rin nila ang malamig na dampi ng takot sa kanilang balat. Si Joy at Lester ay bigla na lang naglaho noong gabing iyon. At kahit anong paghahanap ang gawin nila, walang bakas kung nasaan ang dalawa. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng isang gabi. Habang nakaupo si Miko sa kanyang kwarto, biglang kumurap ang ilaw at nagkaroon ng mahinang bulong sa hangin. Tumayo ang balahibo niya nang marinig niya ang kanyang pangalan. "Miko, tulungan mo ako!" Napalingon siya sa kanyang salamin. Sa una, normal ito. Pero habang tinititigan niya, unti-unting lumabo ang refleksyon niya at pinalitan ng isang pamilyar na mukha. Si Joy! Namumutla ito. Puno ng dugo ang kanyang mga kamay at nakatitig sa kanya na parang humihingi ng saklolo. "Huwag kang lalapit sa bahay na iyon. May naghihintay sa inyo." Mabilis na bumalik sa normal ang salamin. Pero hindi na mapigilan ni Miko ang takot. Hindi ito isang panaginip. Alam niyang totoong nakita niya si Joy. Agad niyang tinawagan si Arnel. "Pare, si Joy! Nasa salamin siya!" Sigaw ni Miko. "Ina, kanina ko pa gustong sabihin sa'yo. Si Lester naman ang nagpakita sa akin." Sagot ni Arnel. Nanginginig ang boses. "Nasa cellphone ko siya. Bigla siyang lumitaw sa camera nang mag-selfie ako. Pare, parang gusto niyang may sabihin." Alam nilang hindi nila maaaring baliwalain ito. Kailangan nilang bumalik sa bahay na iyon, sa mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Kinabukasan, dinala nila ang kanilang cellphone, camera, at ilang gamit para sa proteksyon. Dumiretso sila sa lumang bahay, pero laking gulat nila nang wala na ito. Sa halip na bahay, isang luma at nabubulok na balon ang kanilang nadatnan. "Pare, hindi ito ang nakita natin noon," bulong ni Arnel. Biglang lumakas ang hangin at may narinig silang boses mula sa balon. "Tulungan niyo kami!" Napatingin sila sa loob ng balon. Sa ilalim, may dalawang mukha na nakatingin sa kanila. Si Joy at si Lester, maputla at puno ng takot. At bago pa sila makatakbo, isang malamig na kamay ang biglang humawak sa kanilang mga paa. Hinihila pababa sina Miko at Arnel ng malamig at matigas na mga kamay mula sa balon. Pilit silang nagpumiglas, ngunit para bang hindi lang isang pares ng kamay ang nakakapit sa kanila. Parang marami, daan-daan, lahat sabik silang hilahin pababa sa kadiliman. "Arnel, hawakan mo ako!" Sigaw ni Miko habang pilit niyang inabot ang kaibigan. Sa desperasyon, dinukot ni Arnel ang kanyang flashlight at biglang pinailaw ito sa balon. Isang nakakakilabot na eksena ang bumungad sa kanila. Hindi lang sina Joy at Lester ang nasa loob. May mga anino ng mga mukha, lumulutang sa dilim. Nakadilat ang mga matang puno ng hinagpis at galit. "Tulong!" Mahihinang bulong ang lumabas mula sa bibig ng mga nilalang sa ilalim. Sa huling lakas nila, naitulak ni Miko si Arnel palayo, dahilan upang mabitawan ang kanyang paa. Pareho silang napaatras, humihingal sa takot. Nang muling tumingin sila sa balon, nawala na ang mga mukha. Walang kahit anong ingay maliban sa malamig na hangin na dumaan sa paligid nila. Nagkatinginan sila. "Hindi tayo mababaliw, pare. Totoo yon," sabi ni Arnel. Nanginginig ang boses. Biglang napansin ni Miko ang isang lumang bato sa tabi ng balon na may nakaukit na mga pangalan. Dahan-dahan niyang binasa ito. Sa ilalim ng balon, "Dito namin inililibing ang mga hindi dapat makita." Isang sumpa ang itinakda. Sinumang makialam ay isasama namin sa dilim. Kasama sa mga pangalan ang apelyido ng pamilyang De La Cruz. Ang pamilyang nawala noong 1985. Napaatras si Miko. "Pare, hindi lang ito isang bahay. May tinatago ang lugar na to. Hindi lang sina Joy at Lester ang biktima. Marami na silang nadala," dagdag ni Arnel. Nakatitig sa balon. Bago pa sila makaalis, biglang may dumaan na anino sa likod nila.
Nang lumingon sila, isang batang babae ang nakatayo sa di kalayuan. Ang batang nasa larawan sa lumang bahay. Tapos na ang laro, bulong nito. At biglang sumara ang langit. Lumamlam ang buwan. At isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa balon. Malamig ang paligid. Parang tumigil ang oras habang nakatayo sina Miko at Arnel. Nakatitig sa batang babaeng nakaputi na lumitaw sa kanilang harapan. Tapos na ang laro, bulong nito. Ang boses ay parang isang alingaw-ngaw mula sa ilalim ng lupa. Biglang dumilim ang paligid. Nawala ang buwan at bituin. At tanging ang mahina nilang mga flashlight ang nagbibigay ng liwanag. Pare, hindi ito normal, bulong ni Arnel. Nanginginig ang kamay habang hawak ang flashlight. Lumapit ang bata. Unti-unti, bumigat ang kanilang mga katawan. Para bang may isang hindi nakikitang puwersang nagpapahirap sa kanila. Napansin ni Miko ang isang lumang pendant na nakasabit sa leeg ng bata. May nakaukit na pangalan dito. Clarissa de la Cruz. Clarissa, ikaw ba ang batang nasa litrato sa bahay? Tanong ni Miko, pilit na nilalabanan ang takot. Tumingala ang bata at sa unang pagkakataon, nakita nila ang kanyang mukha ng maliwanag. Maputla ang balat, malalim ang mga mata, at puno ng luha ang pisngi. Pinatay nila ako at ang aking pamilya. Bago pa nila maintindihan ang ibig sabihin nito, isang napakalakas na hampas ng hangin ang tumama sa kanila. Napapikit sila at nang muling dumilat, bigla silang nasa loob ng lumang bahay. Pero hindi ito wasak. Muling buo ang mga pader at may ilaw sa loob. Parang bumalik sila sa nakaraan. Sa loob, nakita nila ang isang pamilya. Isang ama, isang ina, at si Clarissa. Masaya silang kumakain sa hapagkainan. Ngunit biglang bumukas ang pinto at may pumasok na 3 lalaking may takip ang mga mukha. Mga taksil kayo, itinago ninyo ang ebidensya, sigaw ng isang lalaki. Pakikiusap, wala kaming kasalanan, sigaw ng ama ni Clarissa. Ngunit walang awa silang pinagpapatay ng mga lalaki. Si Clarissa, pilit na nagtago, pero nahuli rin siya. Tulungan niyo ako, sigaw ng bata habang hinila siya palayo. Dito na unawaan ni Miko at Arnel. Hindi basta-basta naglaho ang pamilya de la Cruz. May pumaslang sa kanila at ang kanilang mga kaluluwa ay natrap sa bahay at sa balon. Biglang bumalik sa kasalukuyan ang lahat. Nakatayo pa rin sila sa harap ng balon. Ngunit ngayon, malinaw na sa kanila ang dapat gawin. Pare, kailangan nating malaman kung sino ang pumatay sa kanila, sabi ni Arnel. Ngunit bago pa sila makagalaw, isang boses ang biglang nagsalita mula sa likod nila. Huwag kayong makialam o kayo ang susunod. Paglingon nila, isang matandang lalaki ang nakatayo sa likod nila, nakangiti. Ngunit may dugo sa kanyang mga kamay. At bago pa sila makatakbo, biglang nagsara ang mundo sa dilim. Nagdilim ang paligid. At tanging ang tunog ng malamig na hangin ang maririnig. Nakatayo sa harap ni Miko at Arnel ang matandang lalaki. Nakangiti, pero may bakas ng dugo sa kanyang mga kamay. Huwag kayong makialam o kayo ang susunod, malamig nitong wika. Gusto nilang tumakbo, pero parang nawala ang kontrol nila sa kanilang mga katawan. Parang may pumipigil sa kanila, isang puwersang hindi nakikita. Pero ramdam nilang napakalakas. Sino ka? Sigaw ni Miko. Pilit na nilalabanan ang takot. Dahan-dahang lumapit ang matanda at sa mahina ngunit matalim na boses, sinabi nito, "Ako ang dahilan kung bakit sila nandito. At ako rin ang dahilan kung bakit hindi na kayo makakaalis." Nanlaki ang mga mata ni Miko at Arnel. Ibig mong sabihin, ikaw ang pumatay sa pamilya de la Cruz? Tanong ni Arnel. Tumawa ang matanda, isang malalim at nakakakilabot na halakhak. Hindi lang ako, hiho. Marami kami at sino man ang makialam sa lihim na ito, siguradong hindi na makakabalik sa normal na buhay. Biglang bumigat ang hangin. Naramdaman nilang parang may mga matang nakatingin sa kanila mula sa kadiliman.
Mula sa balon, muling lumitaw ang mga anino ng mga nilalang na kanilang nakita noon. Ngunit ngayon, mas malinaw na ang mga mukha. Lahat sila ay mga biktima. At lahat ay galit na galit sa matandang lalaki. "Miko, kailangan nating tumakbo!" sigaw ni Arnel. Sa isang iglap, isang malakas na sigaw ang nagmula sa balon at isang malakas na puwersa ang tumama sa matanda. Napaatras ito at sa unang pagkakataon, nakita nilang takot ito. "Hindi! Hindi ito maaari!" sigaw ng matanda habang pilit na nilalabanan ang hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanya. Mula sa likod niya, lumitaw si Clarissa de la Cruz. Maputla pa rin ito pero ngayon, ang mga mata niya ay punong-puno ng galit. "Matagal na kaming nagtitiis. Ngayon, ikaw naman ang magbayad!" sigaw ng bata. Nagpatuloy ang sigaw ng matanda habang unti-unti siyang hinihigop ng balon. Sinubukan niyang lumaban, pero wala na siyang nagawa nang tuluyang lamunin siya ng kadiliman. Biglang bumalik sa normal ang paligid. Muli nilang nakita ang buwan at unti-unting lumamlam ang malamig na hangin. Nang muling lumingon sina Miko at Arnel, wala na ang balon. Wala na rin si Clarissa. Tahimik ang lahat. "Hindi ko alam kung anong nangyari, pero tapos na," bulong ni Miko. Nagkatinginan sila ni Arnel. Sa wakas, natapos na ang sumpa. O akala lang nila. Dahil nang tignan ni Miko ang kanyang kamay, may nakaukit na mga salitang hindi niya alam kung kailan lumitaw. "Huwag mong kalimutan, babalik kami." Matapos lamunin ng balon ang matandang lalaki, nawala ang malamig na hangin. Tahimik ang paligid at muling lumiwanag ang buwan. Pakiramdam ni Miko at Arnel, tuluyan nang natapos ang sumpa. Pero nang tingnan ni Miko ang kanyang kamay, nakita niyang may nakaukit na mga salitang, "Huwag mong kalimutan, babalik kami." Napalunok siya at agad na ipinakita kay Arnel ang kanyang kamay. "Tangina pare, anong ibig sabihin nito?" bulong ni Arnel. Bakas pa rin ang takot sa kanyang mukha. Bago pa sila makasagot, may narinig silang mahihinang yapak sa likod nila. Dahan-dahan silang lumingon. Sa di kalayuan, may isang batang babae na nakatayo, nakaputi, nakatungo ang ulo, at parang walang malay. "Clarissa?" mahinang tawag ni Miko. Ngunit nang dahan-dahang itinaas ng bata ang kanyang mukha, hindi na ito ang maamong batang nakita nila noon. Ang kanyang mga mata ay itim na itim at ang kanyang bibig ay may bahid ng dugo. Biglang bumigat ang hangin. "Akala niyo ba tapos na?" malamig niyang bulong. Napaatras sina Miko at Arnel. Pero kinuha na ang matanda. Wala na ang balon. Sigaw ni Arnel, nanginginig. Muling tumawa ang bata, isang halakhak na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. "Siya lang ang una. Pero marami pa silang nagkasala. At kayo ang susunod na makakakita sa kanila." Dahan-dahang lumapit ang bata, habang ang paligid ay muling nagbago. Nagising sina Miko at Arnel sa isang lugar na hindi nila alam. Hindi na sila nasa gubat. Nasa loob na sila ng isang abandonadong ospital. Sa pasilyo may mga lumang stretcher na may bakas ng dugo. Ang mga pader ay may mga gasgas na parang may pilit na lumabas mula sa loob. At sa harapan nila, may isang lumang pinto na may nakasulat sa dugo, "Walang makakatakas." At mula sa loob, may narinig silang isang pamilyar na tinig, ang boses ni Joy. "Tulungan niyo ako!" Sabay nilang napagtanto. Hindi pa tapos ang sumpa. Muli silang naligaw sa bangungot. Nagkatitigan sina Miko at Arnel, parehong humihingal sa takot. Hindi nila alam kung paano sila napunta sa lumang ospital. Pero isa lang ang sigurado nila, hindi ito isang panaginip. Sa harapan nila, ang lumang pinto ay may nakasulat sa dugo, "Walang makakatakas." At mula sa loob nito, narinig nila ang pamilyar na tinig ni Joy. Mahina, halos parang isang alingawngaw. "Tulungan niyo ako! Pare, si Joy yon!" bulong ni Miko, nanginginig ang boses.
Pero paano? Di ba? Patay na siya. Sagot ni Arnel, hindi makapaniwala. Nagsimula nang kumabog ang pinto. Parang may gustong lumabas mula sa loob. Sa bawat hampas, naramdaman nila ang malamig na hangin na pumapaligid sa kanila. Bang! 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 Biglang huminto ang tunog. Tahimik ang lahat. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Dahan-dahan itong bumukas. Naglalabas ng nakapangingilabot na ingay ng kalawang. Sa loob, nakita nila ang isang mahabang pasilyo na puno ng lumang hospital beds. May ilang lumang IV drip na nakasabit pa. Pero ang laman ng mga bag ay hindi tubig, kundi isang maitim na likido na parang dugo. Sa dulo ng pasilyo, nakita nila si Joy. Nakatalikod ito, nakasuot ng puting hospital gown at nakatayo sa harap ng isang sirang salamin. Joy! Sigaw ni Miko. Tumakbo palapit. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang humarap si Joy at napaatras siya sa nakita. Hindi na siya ang dating Joy. Maputla ang kanyang balat, may malalalim na sugat sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay itim na itim, parang isang butas na walang katapusan. Huli na kayo! Malamig niyang bulong. Mula sa likod ng sirang salamin, biglang lumabas ang napakaraming kamay. Dugo-dugo, nanginginig, at pilit na inaabot sina Miko at Arnel. Tulong! Sigaw ni Arnel habang hinila niya si Miko palayo. Pero bago sila makatakbo, bumukas ang lahat ng pinto sa pasilyo. Mula sa loob, lumabas ang mga anino, mga nilalang na dating tao. Ngayon ay nilamon na ng sumpa. Isa-isa silang lumapit, nakatingin kina Miko at Arnel na parang mga gutom na halimaw. Wala nang makakatakas, sabay-sabay nilang binulong. Sa isang iglap, biglang bumagsak ang lahat ng ilaw. At ang huling bagay na nakita ni Miko at Arnel ay ang walang hanggang dilim, itim. Walang kahit anong liwanag. Tanging ang malamig na hininga ni Miko at Arnel ang maririnig sa nakakabinging katahimikan. Arnel, nandiyan ka pa ba? Mahina ngunit nanginginig na tanong ni Miko. Oo, pare. Pero hindi ko alam kung nasaan na tayo, sagot ni Arnel. Pakiramdam nila ay para silang nasa isang walang hanggang espasyo. Isang lugar kung saan walang pader, walang sahig, at walang langit. Ngunit kahit walang nakikita, ramdam nila na may mga matang nakatitig sa kanila. Biglang may humawak sa braso ni Miko. Napaatras siya. Arnel, ikaw ba yan? Hindi. Mahinang sagot ng kaibigan niya. Nagyelo ang dugo ni Miko. Kung hindi si Arnel ang humawak sa kanya. Sino? Mula sa kawalan, unti-unting lumitaw ang isang pulang pinto sa kanilang harapan. Ito lang ang may liwanag sa paligid at parang hinihigop sila nito papalapit. Miko, may naririnig ka ba? Bulong ni Arnel. Tahimik nilang pinakinggan ang paligid. Sa likod ng pulang pinto may mahihinang pag-iyak, isang tinig na pamilyar. Clarissa, bulong ni Miko. Hindi nila alam kung dapat ba nilang buksan ang pinto. Pero bago pa sila makapagdesisyon, biglang sumigaw si Clarissa mula sa loob. Buksan niyo ito. Bilis. Wala nang pagdadalawang isip si Miko. Agad niyang hinawakan ang malamig na seradura at pinihit ito. Click. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ngunit sa loob, hindi si Clarissa ang kanilang nakita. Sa halip, isang matangkad na nilalang na may mahaba at itim na mga kuko, maputlang balat, at walang mukha ang nakatayo sa harapan nila. Humakbang ito palapit, at sa isang iglap, bumukas ang sahig sa ilalim ni Miko at Arnel. Parang isang malalim na bangin na hindi na nila matakasan. Nahulog sila pababa, tumisigaw sa takot. Hanggang sa bumagsak sila sa isang madilim na silid na puno ng mga lumang kabaong. At sa ibabaw ng isa sa mga kabaong, may nakaukit. Miko at Arnel, ang susunod na bisita. Nagsimula nang bumukas ang mga kabaong isa-isa. At mula rito, lumabas ang mga nilalang na hindi na dapat nabubuhay. Humihingal sina Miko at Arnel habang nakahandusay sa malamig na sahig. Nasa isang madilim na silid sila,
napapalibutan ng mga lumang kabaong. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang pulang lampara na parang lumulutang sa ere. Sa ibabaw ng isa sa mga kabaong, nakita nila ang kanilang mga pangalan na nakaukit. Miko at Arnel, ang susunod na bisita. Biglang nagkaroon ng mahihinang paggalaw sa paligid. Isa-isa, nagsimulang bumukas ang mga kabaong. Pare, kailangan nating umalis dito ngayon na. Bulong ni Arnel nanginginig. Ngunit, bago sila makagalaw, lumitaw mula sa mga kabaong ang mga nilalang na hindi na dapat nabubuhay. Mga kalansay na may nabubulok pang laman. Mga katawan na puno ng sugat at mantsa ng dugo. Ang kanilang mga mata ay walang buhay, pero tila alam nila kung sino ang kanilang hinahanap. Bakit kayo nandito? Sabay-sabay nilang bulong, isang malalim at sabay-sabay na boses na parang hindi galing sa mundo ng tao. Dahan-dahang umatras sina Miko at Arnel, pero natapakan ni Miko ang isang lumang papel sa sahig. Nang kanyang pulutin, nakita niyang ito ay isang sulat. Isang lumang dokumento na parang isang tala mula sa isang manggagamot. Ang ospital na ito ay itinayo sa ibabaw ng isang lumang libingan. Ang mga kaluluwang inilibing dito ay hindi mapakali. At ngayon, isa-isa nilang kinukuha ang sino mang pumasok sa kanilang teritoryo. Walang nakakatakas, walang nakakalabas. Nanlamig si Miko. Pare, hindi ito ordinaryong ospital. Isa itong libingan. Biglang bumukas ang isang malaking pinto sa dulo ng silid. Naglalabas ng isang malamig na hangin. Mula rito, lumabas ang isang pamilyar na figura, si Clarissa. Pero iba na siya ngayon. Ang kanyang mga mata ay maliwanag na pula, at sa kanyang bibig may dumadaloy na maitim na likido. Miko, Arnel, handa na ba kayong sumama sa kanila? Itinaas niya ang kanyang kamay at biglang gumalaw ang mga patay. Isa-isa, lumapit ang mga ito sa kanila. Hawak ang kanilang mga kamay na parang may hatak na hindi nila matanggihan. Hindi! Sigaw ni Miko pilit na lumalaban. Ngunit bago pa sila tuluyang madakip, isang malakas na tunog ng kampana ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Biglang bumagsak ang mga nilalang, para bang nawala ang lakas nila. Si Clarissa naman ay napasigaw sa sakit, para bang may pumipigil sa kanya. Sa dulo ng silid, isang matandang babae ang lumitaw. May hawak na isang lumang rosaryo at isang kandila. Kung gusto ninyong mabuhay, sumunod kayo sa akin, sigaw ng babae. Nagkatinginan sina Miko at Arnel. Wala silang ibang pagpipilian kundi sumunod. Habang tumatakbo sila palabas ng silid, narinig nila ang huling bulong ni Clarissa. Hindi pa ito tapos. Babalik ako. Para sa inyo. At bago nila namalayan, bigla silang napadpad sa isang madilim na eskinita. Bumalik na ba sila sa tunay na mundo? O panibagong bangungot na naman ang naghihintay? Habol-habol ang hininga ni Miko at Arnel nang bigla silang matagpuan sa isang madilim na eskinita. Wala na ang ospital. Wala na ang kabaong at wala na rin ang mga bangkay na bumangon mula sa libingan. Pero isa pa rin ang tanong sa kanilang isipan. Totoo ba ang lahat ng iyon? O isa lamang itong panaginip? Nang lingunin nila ang matandang babaeng sumagip sa kanila, nakita nilang nakasuot ito ng lumang damit at may hawak na rosaryo na nagliliwanag sa dilim. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-aalala. Sino po kayo? Tanong ni Miko. Nanginginig pa rin ang boses. Ako si Aling Marta, sagot ng babae. At kung gusto ninyong mabuhay, makinig kayong mabuti. Nagkatinginan sina Miko at Arnel. Wala silang ibang pagpipilian kundi makinig. Ang ospital na pinasukan ninyo ay hindi isang ordinaryong lugar. Paliwanag ni Aling Marta. Matagal nang isinara iyon, pero hindi dahil sa nalugi. Isinara iyon dahil may ginawang kasamaan doon noon. Isang ritual na hindi natapos. Isang sumpang hindi pa nabubuwag. Napakunot noo si Arnel. Anong klaseng ritual? Ang ritual ng walang hanggang buhay, sagot ng matanda. Noong dekada 50,
May isang doktor doon na gustong maging immortal. Ginamit niya ang kanyang mga pasyente sa kanyang eksperimento. Pinahirapan, pinatay, at ginamit sa madilim na mahika. Biglang naalala ni Miko ang lumang sulat na nabasa niya sa ospital. Ang mga kaluluwa ng kanyang mga biktima hindi na nakalaya, dagdag ni Aling Marta. At ngayon, gusto nilang makahanap ng kapalit, kaya kayo ang kanilang napili. Nanlamig ang dugo ni Miko at Arnel. Paano kami nakaligtas? Tanong ni Arnel. Tumingin si Aling Marta sa kanila ng seryoso. Dahil may isa pang espiritu na gumabay sa inyo, isang batang matagal nang naghahanap ng hustisya, ang batang si Clarissa. Pero siya rin ang gustong pumatay sa amin, tutol ni Miko. Umiling si Aling Marta. Hindi si Clarissa ang totoong masama, isa rin siyang biktima. Pero dahil sa matagal na niyang paghihirap, unti-unti siyang nilamon ng kadiliman. Napabuntong hininga si Miko. Anong kailangan naming gawin? Lumapit si Aling Marta at iniabot sa kanila ang isang maliit na bote na may lamang itim na likido. Bumalik kayo sa ospital, anya. Hanapin ninyo ang bangkay ng doktor at tapusin ang ritual. Ang boteng ito ang tanging makakasira sa kanya. Nagkatinginan si Miko at Arnel. Bumalik? Wala kayong ibang paraan para makalaya, sagot ng matanda. Kapag hindi ninyo ito ginawa, hindi kayo titigilan ng sumpa. Nanginginig si Miko habang hawak ang bote. Babalik ba sila sa ospital? O tatakasan na lang nila ang kanilang tadhana? Ngunit bago sila makapagdesisyon, biglang humangin ng napakalakas. At sa kabilang dulo ng eskinita, lumitaw ang isang pamilyar na figura. Si Clarissa. Nakatayo, nakangiti, at bumubulong ng isang bagay na hindi nila maintindihan. Sa likod niya, nagsimula nang lumitaw ang mga anino ng mga patay. Wala na kayong oras, bulong ni Aling Marta. Si Clarissa ay patuloy na lumapit sa kanila. Ang mga mata niyang puno ng galit at kalungkutan. Bagamat ang kanyang katawan ay may kalaliman ng pighati, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa na maghiganti sa mga hindi nakikinig sa kanya. Mga kaluluwang itinapon sa dilim ng mga kalupitan ng doktor. Hindi pa tapos ang lahat, malamig niyang sabi. At hindi niyo ako matatakasan. Napalunok si Miko at Arnel. Ang matandang si Aling Marta ay tumingin kay Clarissa. At kahit sa mga mata nito, may sinseridad na naglalaman ng parehong takot at awa. Clarissa, tawag ni Aling Marta. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ipinaglalaban ko ang inyong kalayaan. Ngunit ang madilim na puwersa na nagpasimuno sa iyong pagdurusa ay matindi. Ang iyong galit ay gumagabay sa iyo sa isang landas na walang katapusan. Nagpalakas ang hangin at ang mga anino sa paligid ay nagsimula ring gumalaw. Ang silid ay napuno ng mga nakatatakot na tunog. Ang mga kalansay ng mga patay ay parang nananabik na makuha sila. Aling Marta, ano ang dapat naming gawin? Tanong ni Miko. Ang takot ay tila umaabot sa kanyang boses. Tinutok ni Aling Marta ang rosaryo sa harap ni Clarissa. Ang rosaryo ay nagsimulang magningning ng maliwanag. Kailangan natin siyang patahimikin bago siya tuluyang malamon ng kadiliman. Ang tanging paraan ay ang magbalik loob sa katarungan, hindi sa paghihiganti. Nag-aalab ang mga mata ni Clarissa, ngunit tila may bahid na ng kalungkutan. Walang katarungan sa mundong ito, wika niya. Walang pagtakas mula sa mga kasalanan na ginawa sa amin. Biglang tumilap ang dilim at sa isang kisap mata, naramdaman ni Miko at Arnel na ang kanilang katawan ay binabalot ng malamig na hangin. Ang mga anino ay nagsimulang magtulungan. Tinutulak sila pabalik sa ospital. Bumalik na kayo, sigaw ni Aling Marta. Ang tanging paraan para makalaya ay tapusin ang ginugol ng doktor na ito na walang kaluluwa. Ang huling pinto ng eskinita ay nagsara sa kanilang likuran at sa isang sandali,
natagpuan nilang muli ang kanilang sarili kaharap ng ospital. Ang lugar ng kanilang mga bangungot. Ang kanilang mga katawan ay ramdam ang bigat ng sumpang muling bumalik sa kanila. Sa loob ng ospital nagsimulang magbukas ang mga pinto na puno ng kalungkutan at mga kalansay na may dugong malamig. Miko, Arnel, tinig ni Clarissa mula sa likod. Ang kanyang mga mata ngayon ay puno ng hinagpis. Tulungan ninyo akong makalaya. Tinutulungan ka namin, sagot ni Miko. Ang boses ay puno ng tapang. Sa kanilang harapan ay ang doktor. Siya na isang kalansay na bumangon mula sa pagkamatay ng daang taon. Ang doktor na nagdulot ng lahat ng ito, na tinanggal ang kanyang kaluluwa upang magtagumpay sa kanyang sumpa. Wala nang takas, bulong ng doktor. At wala nang katarungan. Hindi! Sigaw ni Miko at Arnel sabay. Tama na! Ang bote na ibinigay ni Aling Marta ay muling lumiwanag at isang mabagsik na liwanag ang nagsimulang magpuno sa buong ospital. Ang kaluluwa ng doktor ay nagsimulang magtago sa dilim at sa isang iglap, nagbabalik ang mga kaluluwa ng mga biktima. Isang matinding tunog ang umalingaw-ngaw at ang dilim ay nagsimulang maglaho. Si Clarissa, na dati nababalot ng galit, ay nagsimulang magliwanag at ang mga kaluluwa ng mga patay ay nagsimulang maglakbay patungo sa kanilang katahimikan. Ang ospital, na matagal nang sumisimbolo ng kasalanan at sakit, ay tuluyan ng nagsara. Miko, Arnel, malumanay na tinig ni Clarissa. Salamat, ako'y makakapanumbalik na. Ang dilim ay unti-unting nawala at sa pagdapo ng liwanag, muling-muling naramdaman ang kaligtasan. Ngunit bago sila tuluyang makalabas, may isang huling bulong sa hangin. Huwag ninyo kalimutan, may mga kasaysayan ng dilim na hindi dapat mabuhay. Muling napuno ng liwanag ang paligid. At sa loob ng ospital na dating pinagmumulan ng takot at kasalanan, nagsimula ng maglaho ang mga kaluluwa ng mga biktima. Si Miko at Arnel ay halos hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang dating madilim at nakakatakot na lugar ay ngayon, tila nawawala ang lahat ng mga presensya ng kasamaan. Si Clarissa, na nooy nababalot ng galit at pighati, ay nagbabalik loob na sa liwanag. Tapos na, sabi ni Miko habang nakatingin kay Clarissa, na ang katawan ay nagliliwanag mula sa mga sugat na dulot ng mahabang panahon ng paghihirap. Oo, tapos na, sagot ni Clarissa. Ang kanyang boses ngayon ay puno ng pagpapatawad at kapayapaan. Pero may mga bagay pa ring nagtatago sa dilim. Ang katapusan ng ating kwento ay hindi nangangahulugang katapusan ng lahat. Napakunot ang noo ni Arnel. Anong ibig mong sabihin? Si Clarissa ay yumuko at isang malamig na hangin ang dumaan sa silid. Ang mga kaluluwang ito, itinuro niya ang mga lumang kabaong na nagsimulang maglaho. Silang mga nilalang na ito ay hindi mawawala. May mga puwersa sa likod nila, mas malalakas kaysa sa atin. Naramdaman ni Miko na may kakaibang enerhiya sa paligid. Ang liwanag ay tila dimna, parang may isang bagay na muling sumusubok na bumalik mula sa dilim. Tumingin siya kay Arnel at nagsalita ng may kabang nalalaman. Hindi pa tayo ligtas, hindi pa tapos. Biglang lumitaw mula sa dilim ang isang pamilyar na tinig. Nag-iisip pa kayo na ligtas na kayo? Ito ay si Dr. Santiago, ang doktor na siyang responsable sa lahat ng mga kasamaan na naganap sa ospital. Ngayon siya ay naglalakad na parang hindi patay. Mayroong isang malupit na ngiti sa kanyang mukha. Siya ay tumayo sa harap ni Miko at Arnel. Ang mga mata niya ay puno ng galit at paghihiganti. Wala kayong pupuntahan, hindi matatapos ang ginawa ko. Hindi ninyo ako matatalo. Siya ba ang nagdala ng lahat ng ito? Tanong ni Arnel kay Clarissa. Ang boses ay nanginginig sa takot. Oo, sagot ni Clarissa. Ang kanyang mga mata ay muling nagsimulang magliwanag ng pula. Siya ang may kagagawan ng lahat ng kasalanan. Ngunit hindi siya ang tanging puwersa sa likod nito. Naglakad si Doktor.
Santiago patungo kay Miko, ang mga hakbang niya ay mabigat, puno ng malupit na lakas. Hindi ko pa natatapos ang aking layunin. Aniya, ang kanyang boses ay parang tunog ng mga kalansing na bakal. Hindi kayo aalis dito hanggang hindi ninyo nararanasan ang lahat ng paghihirap na nararanasan ko. Nag-init ang katawan ni Miko. Hindi mo kami matatalo! Sigaw niya, ngunit ang katawan ng doktor ay parang muling nabuhay at nagsimulang maglabas ng mga madilim na enerhiya. Ang buong silid ay nagbago ng anyo. Ang mga dingding ay nag-iba ng anyo. Nagbabalik ang mga kalansay at ang hangin ay nagsimulang magsiungol. Miko, Arnel, makinig kayo! Sabi ni Clarissa ng malakas. May tanging paraan pa upang tapusin ito. Kailangan nating ibalik ang huling piraso ng kaluluwa na nawawala. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Arnel. Kailangan ninyong harapin ang pinakamadilim na bahagi ng doktor, sabi ni Clarissa. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at lakas. Nasa kanyang isipan ang pinakamalupit na bahagi ng kanyang kaluluwa. Isang bahagi na binuo niya gamit ang mga kaluluwang tinangka niyang gawing immortal. Kung hindi niyo siya haharapin doon, hindi ninyo siya matatalo. Paano? Tanong ni Miko. Ang tinig niya ay puno ng takot, ngunit may determinasyon. Si Clarissa ay naglakad palapit kay Miko at Arnel. Pumunta kayo sa kinalalagyan ng kanyang lihim, kung saan siya gumawa ng kanyang mga eksperimento. Hanapin niyo ang puso ng ospital, ang lugar na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Dahil sa mga salitang iyon, nagdesisyon sina Miko at Arnel. Alam nilang wala ng ibang paraan upang magtapos ang lahat ng ito, kundi ang harapin ang pinagmumulan ng lahat ng kasamaan. Muling nagbukas ang isang pinto sa kabila ng silid. Ang pinto patungo sa pinakamasaklap na bahagi ng ospital. At kasama si Clarissa, naglakbay sila sa dilim upang tapusin ang isang kwento na matagal nang ipinagpaliban. Muling dumilim ang buong ospital at ang hangin ay naging mabigat sa paligid nina Miko, Arnel at Clarissa. Habang papalapit sila sa kinaroroonan ng lihim na eksperimento ng doktor, nakaramdam sila ng kakaibang presensya. Ang mga pader ng ospital ay parang may mga mata at bawat hakbang nila ay sumasabay sa isang hindi maipaliwanag na takot. Ang mga anino ay patuloy na gumagalaw. Ang mga kalansay at kaluluwang nahulog sa limbo ay tila sumusunod sa kanilang paglalakbay. Dito tayo pupunta, sabi ni Clarissa, habang tinuturo ang isang madilim na pinto sa dulo ng madilim na koridor. Ito ang pinagmumulan ng lahat. Ang pinto ay kakaibang hindi nababago sa kabila ng mga taon. Mukhang hindi binuksan o tinignan ng kahit sino. Sa likod ng pinto ay ang huling eksperimento ng doktor. Ang lugar kung saan siya nagsagawa ng mga karumal-dumal na ritual upang magtamo ng walang hanggang buhay. Bumukas ang pinto nang magtama ang kanilang mga kamay sa doorknob. Ang loob ay puno ng mga lumang kagamitan at mga papel na puno ng dugo. Sa gitna ng silid ay isang malaking altar at sa ibabaw nito may isang sinaunang libro na nakalagay, isang aklat na puno ng kasaysayan ng kasamaan at kaluluwa. Ang paligid ay puno ng mga simbolo ng mahika at ang hangin ay amoy disyempo. Parang may mga nanonood sa bawat galaw nila. Ito ang huling bahagi ng ritual, sabi ni Clarissa. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit. Ito ang aklat na ginamit ng doktor upang magtamo ng kapangyarihan. Kung hindi ninyo ito masira, hindi matatapos ang lahat ng ito. Si Miko at Arnel ay nagkatinginan. Parehong may pangambang ramdam sa kanilang mga mata. Alam nilang hindi ito magiging madali. Pumunta sila sa altar at kinuha ang aklat. Sa bawat pahina na kanilang binuksan, nadama nila ang sakit at paghihirap ng mga kaluluwang nakulong dito, mga pasyente ng doktor na ginamit sa kanyang mga eksperimento. Ang bawat letra ay tila nagsisilbing isang lason, at bawat pahina ay naglalaman ng isang sumpang mahirap burahin.
Kailangan natin tapusin ang ritual ng doktor, sabi ni Miko. Ang tinig ay matigas ngunit puno ng takot. Paano natin ito gagawin? Si Clarissa ay tumingin sa kanila ng may kalungkutan. May tanging paraan. Kailangan ninyong maghandog ng isang sakripisyo. Kailangan ng isang buhay upang tuluyang tapusin ang ritual. Ang puso ni Miko ay kumabog ng malakas. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako. Ang buhay ng isang tao ang magiging kalakip ng kasalanan ng doktor, dagdag ni Clarissa. Ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. Isang buhay ang kailangan upang ituwid ang lahat ng maling ginawa niya. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging mas mabigat. Ang aklat ay nagsimulang magningning at ang mga simbolo sa paligid ay nag-umpisang kumilos, tulad ng mga buhay na bagay. Ang isang anino ay nagsimulang magparamdam. Si Dr. Santiago na hindi pa rin nawawala. Nagtanggal siya ng maskara, revealing the true face of a tortured soul. Wala kayong magagawa. Ang kanyang tinig ay parang bulong mula sa impyerno. Hindi ninyo kayang burahin ang aking ginawa. Muling nagdilim ang paligid at ang katawan ng doktor ay nagsimulang magsabog ng madilim na enerhiya. Ang altar ay umangat mula sa lupa at ang mga kalansay ng mga patay ay nagsimulang magsayaw sa paligid nila. Si Clarissa ay humarap kay Miko at Arnel. Ang aking buhay, ang aking kaluluwa, ito ang magiging sakripisyo, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng lakas at awa. Kung ito ang paraan upang matuldukan ang lahat ng ito ang magiging huling paglalakbay ko. Ang katawan ni Clarissa ay unti-unting lumiwanag at sa bawat sandali ng kanyang pagsasakripisyo, ang aklat ay nagsimulang maglaho, kasama ang mga anino at kaluluwang nagdusa sa ilalim ng doktor. Naramdaman ni Miko at Arnel ang pag-alon ng hangin, isang mahigpit na paghawak sa kanilang katawan, ngunit hindi nila iniiwasan. Nandyan na ang katapusan. Tapos na, sabi ni Clarissa. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng kapayapaan. Matagal ko nang iniintindi ang mga kaluluwang ito. Pero ngayon, sa wakas, malaya na kami. Si Miko at Arnel ay nagpasalamat sa kanya ng taimtim. Nagsimula ng maglaho ang mga simbolo sa paligid at ang hangin ay bumalik sa pagiging kalmado. Ang mga kaluluwa ng mga biktima ng doktor ay nagsimulang maglakbay patungo sa liwanag. Si Clarissa ay sumama sa liwanag. Ang kanyang katawan ay naging isang anino ng kapayapaan. Si Miko at Arnel ay tumingin sa isang mundo na hindi na puno ng takot. Ngunit sa likod nila, naramdaman nila ang isang matinding puwersa. Isang huling alingaw-ngaw na nagbabadya ng muling pagsilang ng isang mas madilim na puwersa. Ang ospital na dating puno ng takot at kasamaan ay ngayon tahimik. Ang madilim na enerhiya na ilang dekada nang nagpapalaganap ng takot ay nagsimulang maglaho. Ngunit sa bawat pag-alis ng mga kaluluwa ng mga biktima, naramdaman ni Miko at Arnel ang kakaibang pagkabigla. Ang hangin ay hindi na mabigat, ngunit may isang pakiramdam ng hindi pa natatapos na misyon. Si Clarissa, na sa wakas ay nakatagpo ng kapayapaan, ay umalis sa mundo ng mga buhay. Ngunit ang kanyang sakripisyo ay tila hindi sapat upang ganap na tapusin ang lahat ng kasalanan. May mas malalim na puwersa sa likod ng lahat ng ito. Hindi ito tapos, ang wika ni Arnel. Ang boses ay may kabuntot na takot. Ang doktor, ang mga eksperimento, ang mga kaluluwang ito, parang may higit pang nangyari. Si Miko, na nakaramdam din ng parehong pangambang naramdaman ni Arnel, ay tumingin sa paligid. Nararamdaman ko rin, parang may hindi tayo natapos, may naiwan pang kadiliman. Habang naglalakad sila pabalik sa mga madilim na bahagi ng ospital, naramdaman nila ang isang puwersa na nagsisimulang magtipon. Ang kanilang mga hakbang ay bumangga sa isang malamig na pader ng enerhiya. Walang ibang tunog maliban sa kanilang mga yabag. Kailangan natin magtulungan, sabi ni Miko.
Hindi na natin dapat hayaang muling magbalik ang kadiliman. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay patungo sa pinakamadilim na bahagi ng ospital. Ang mga pader ng ospital ay nagsimulang magbago muli. Nagiging makinis at itim, parang pinagmumulan ng kasaysayan ng sakit at kamatayan. Sa huling pinto na kanilang tinahak, isang nakakatakot na puwersa ang sumalubong sa kanila, si Doktor Santiago. Ngunit hindi na siya ang doktor na kanilang nakilala. Ang kanyang anyo ay naging isang di maipaliwanag na nilalang, isang pagsasama ng kaluluwa at masamang enerhiya. Hindi ninyo ako matatalo, ang tinig ni Doktor Santiago ay umaabot sa isang hindi maipaliwanag na tunog, isang bagay na walang hanggan. Ang ritual na nagsimula ko ay hindi natapos. May isang mas mataas na layunin, at hindi ninyo ako kayang pigilan. Si Miko at Arnel ay nagbigay ng isang nagkakaisang tingin. Ang mga kaluluwa ng mga pasyente, pati na ang mga nawawalang buhay, ay naroroon pa. Lahat ng mga nangyari ay tinatakan ng isang sumpang hindi matatapos. Ang doktor ay lumakad patungo sa kanila, at bawat hakbang niya ay parang umaabot sa malalim na dilim. Ang bawat nilalang na aking sinubukan, sila ay bahagi ng aking kaluluwa ngayon, patuloy ni Doktor Santiago. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Ang kanyang mga mata ay naging itim, at ang kanyang mga galaw ay nagiging higit pang nakakatakot. Kayo ay bahagi na rin ng aking plano. Sa isang saglit, ang buong ospital ay naging isang malaking bulwagan ng dilim. Ang mga anino ay nagsimulang magtulungan. Mga nilalang mula sa mga eksperimento ni Dr. Santiago na muling nabuhay upang tapusin ang mga huling hakbang ng kanyang plano. Hindi kami papayag, sigaw ni Miko. Ang kanyang katawan ay nagliliwanag ng matinding liwanag. Si Arnel ay lumapit sa kanyang tabi. Ang mga mata nila ay puno ng tapang at determinasyon. Hindi pa tapos ang laban, sagot ni Arnel. Huwag kayong magdalawang isip. May mga kaluluwa tayong kailangan pang palayain. Muling bumangon ang mga anino mula sa mga kalansay ng mga pasyente na iniwan ng doktor. Ang mga ito ay nag-aalab ng galit at ang mga mata ni Doktor Santiago ay muling nagsimulang magningning ng walang hangang puot. Naramdaman ni Miko at Arnel na ang bawat kaluluwa ay nagsisilbing dagdag na puwersa sa pagtuligsa sa kanilang misyon. Kailangan nating tapusin ito, sabi ni Miko habang binubuksan ang aklat na iniwan ni Clarissa. May isang huling pamamaraan. Ang lakas ng kaluluwang ito ay isang tulay, at kung magtagumpay tayo, mababago natin ang lahat. Ang aklat ay nagsimulang magningning, at ang mga simbolo sa paligid ay muling kumilos. Tumataas ang enerhiya sa kanilang paligid, at si Miko ay nagsimula ng isang mahika upang tapusin ang ritual ng doktor. Ang kaluluwa ng bawat biktima ay nagsimulang magbigay ng lakas sa kanila, at ang mga kalansay ay nagsimulang maglaho. Si Dr. Santiago ay nagbigay ng huling sigaw. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang malaking kidlat ang dumaan sa silid. Ang puwersa ng liwanag ay sumabog, at isang matinding tunog ang umabot sa buong ospital. Si Dr. Santiago ay nawalan ng lakas, at ang kanyang katawan ay nagsimulang matunaw sa harap ng kanilang mga mata. Habang ang mga kaluluwa ng mga pasyente na kanyang ginamit ay nagsimulang maglakbay patungo sa kapayapaan, ang ospital ay nagbago ng anyo. Ang dilim ay tuluyang nawala ng lakas. Sa wakas, natapos na ang isang napakatagal na kasaysayan ng takot. Si Miko at Arnel ay tiningnan ang mga bagong bituin na naglalakbay sa langit. Sila ay nagtagumpay, at ang kanilang paglalakbay ay nagbigay liwanag sa mga kaluluwang matagal nang nawala. Tapos na, wika ni Arnel habang tinitingnan ang nagliliwanag na mundo. Tapos na ang lahat, at dito nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing AI stories. Sa kabila ng matinding dilim,
Nagtagumpay ang kabayanihan at sakripisyo. At sa wakas, natamo ng mga kaluluwa ang kanilang kapayapaan. Ngunit tandaan, sa bawat sulok ng ating mundo, may mga lihim pang naghihintay na matuklasan. May mga misteryong hindi pa nalulutas. Kaya't laging maging handa sa susunod nating kwento ng katatakutan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa kwentong ito. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment, at mag-subscribe sa ating YouTube channel na Amazing AI Stories. At i-follow ang ating Facebook page na Amazing AI Tagalog Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod nating kwentong katatakutan, mga ka-amazing stories. Mag-ingat kayo at huwag kalimutang laging lumingon sa likuran. Baka may nakatingin sa inyo. Hanggang sa muli!